salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lahat ng mga bagay na walang lagusang mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano kake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasa, wag mong harangin aking dinadaanan. Ako'y sisigaw ng todo ang kasama saya. Good evening mga kaibigan, Luzon, Visayas at saka Mindanao. Happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Welcome na naman dito sa ating every Friday na episode dito po sa Advent Biblical Ministry. Kumusta kayo dyan? Especially sa ating mga mentors sa Advent Biblical Ministry, hosted by aming Doc Rocky Tulug o sa aming mentor dyan, Mentor Fernando Camacho Jr. at saka lahat ng mga membro ng Advent Biblical Ministry. Good evening sa inyong lahat mga kaibigan. At saka sa ating in cooperation with sa ating 3M Media Ministry, aming President Sir Roy Perez, good evening. At sa aming head coach sa Pastora Cresa Bacalaris mga kaibigan. To God be the glory. Nandito naman tayo sa ating programa dito po sa Russia TV every Friday po. Ang mga Seventh-day Adventist ay magbigay ng program dito sa Russia TV at saka live din po ito sa ating page sa Kukabildo sa Kamaturan. Kumusta kayong lahat? May God bless you and God bless especially sa ating health. Ang sabi ng Biblia that 3 John chapter 2 verse 2 mga kaibigan, I wish above all things
that you may prosper in health and you also prosper in our spiritual needs, mga kaibigan. Kaya nga, to God be the glory, ngayong Sabbath, mga kaibigan, sa Shabbat Shalom sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa buong mundo. Shabbat Shalom, Mizmor Shalom, HaShabbath, peace and prosperity, and praises and songs on this Sabbath day, mga kaibigan. Isa sa mga napakagandang mensahe tuwing ngayong holiday season, mga kaibigan, ay about the greatest gift ang ating topic ngayon, mga kapatid. First of all, isa sa mga fundamental sa government of God, mga kaibigan, is governed by love. Isa yan, mga kaibigan, sa pinaka highest forms of attributes kung tayo ay naniniwala sa Diyos, mga kapatid. God is love. God is a God of love, mga kaibigan. Since from the beginning, God is a God of love. Even in the Old Testament, He is a God of grace. He is a God of love from eternity, mga kapatid. Kung ating babasahin ang talata po sa Jeremiah, in the book of Jeremiah, chapter 31, ay ganito ang ating mababasa, mga kaibigan. In Jeremiah chapter 31, 33, verse 1, mga kaibigan, sabi ng Biblia, according to the book of Jeremiah, amen, 31, ba yun? Verse 3, sabi ng Biblia, the Lord hath appeared of old unto me, saying, yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Nabanggit po dito, mga kapatid, that God itself, mga kaibigan, God itself is an everlasting love, mga kaibigan. Sabi ng Biblia, therefore, with loving kindness, isa po ito sa pinaka-highest attribute of God, mga kaibigan, is yung tinatawag na loving kindness. Everlasting love, mga kaibigan. So, when you see everlasting love, mga kaibigan, wala po yung tinatawag na yung termino nga ginagamit sa ating mga kaibigan na tinatawag na by ages to ages, no, by age, by generation. But the attribute of God as a loving God, an everlasting love, is without end, mga kaibigan, no, from the beginning to the last. Yan po ang love of God. The highest form of love ay yung tinatawag na in Greek form, in the Greek word, mga kaibigan, tinatawag niyang agape. Agape love. That is the highest forms of love to God. Love of the Father, love of the designer of the universe, love of the Creator, and that is everlasting love, mga kaibigan. Kung magsabi ka the word love, mga kapatid, that is when you see love, no? God first
mayroong isang awitin nga, He first loves us. No, mga kaibigan. Mayroon yang awitin na tinatawag na God is first loves me. No, mayroong lyrics yan, mga kapatid. So first things first, God loves us. Because of His love, mga kapatid, nagresulta ta tinatawag na gift, mga kaibigan. So sa mga taong mayroong love dyan, mga kaibigan, because love is what, mga kaibigan? Love is action. Brother Russia, action, love. Pag sinabing love, mga kapatid, is action. No? Dapat hindi lang lip service ang about love, mga kaibigan, but love is action, mga kapatid. No? Ang totoong nag-love, mga kaibigan, ay ipinapakita yan sa tinatawag na action, mga kaibigan. Kahit nga hindi tayo master mo preach, hindi tayo master mo preach about love, mayroon tayo diyang mga kaibigan nga the master to preach about love. Every corners, every street, mayroon diyang nagwali, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kahit hindi tayo master mo preach about love, mga kaibigan, but master po tayo mo implement about love, because love is action, mga kaibigan. In terms of loving God, mga kapatid, no? Ang response natin sa Diyos, mga kaibigan, is action din, mga kapatid. Sabi ng Biblia, love God with all your heart. No? Kahit pala in the Old Testament, mga kaibigan, mayroon na yung love. Love God with all your heart, according to the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 5. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, mga kaibigan. If you love God, ipakita mo yung tinatawag na action, mga kaibigan. Same as God loves us first, no? Same as God loves us first, mga kaibigan, mayroon siyang gift. Kaya nga in the book of the Bible, isa sa pinaka-heart of the gospel, Brother Joy, isa sa pinaka-heart of the gospel, mga kaibsunan, is yung John chapter 3 verse 16. Napakalinaw dyan, mga kaibigan, kahit sa isang bata, no, nasag-ulo yung tinatawag na John 3:16, mga kaibigan, because in John 3:16, mayroon diyang the greatest love. Because of that greatest love, mga kapatid, that result of the greatest gift. Kaya nga ating topic ngayong gabi, mga kaibigan, the greatest gift. Ano bang mabasa sa John chapter 3 verse 16, mga kaibigan? For God so loved the world, there is a greatest love. Because of that greatest love, mga kaibigan, that result of the greatest gift. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave, yun, mga kaibigan, His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yung the greatest love, mga kapatid, that result to the greatest gift. What is that greatest gift, mga kapatid? By sending His Son. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
What is the greatest gift, mga kapatid? By sending His Son. Because in the Bible, mga kapatid, mga kaibigan natin dyan, mayroon ng tinatawag na the plan of redemption. Yan po ang the greatest love sa Diyos, mga kapatid, para sa atin. Because of that greatest love, mga kaibigan, that result, mga kapatid, sa tinatawag na the greatest gift of all, and He is His Son, Jesus Christ. According to the book of the Bible, mga kaibigan, in the book of Galatians chapter 4 verse 4, mga kaibigan, for when the fullness of time, ibig sabihin, mga kapatid, mayroong tinatawag na fullness. Ibig sabihin, mga kaibigan, mayroon talagang plan of redemption na pagdating sa takdang panahon, no? In the fullness of time, God sent forth His Son. No? Ipinadala po ang kanyang anak, mga kaibigan. That Son is Jesus, mga kaibigan. Kaya nga ngayong gabi, ating talakayin, mga kapatid, ang tinatawag na narrative story of Jesus' birth and His childhood, mga kaibigan. Kung titingnan mo, mga kapatid, ang synoptic gospel, mga kaibigan, is a narrative, mga kapatid. Kung titingnan mo sa biblical history, mababasa mo po ang the birth of Jesus Christ and His childhood until 12 years old. After that 12 years old, mga kaibigan, nagpakita ang synoptic gospel, mga kapatid, from 12 years old of Jesus Christ, nagpakita siya, mga kaibigan, in the book of the Bible, in Luke chapter 3, that Christ baptized at the age of 30. So kung mag-study po kayo, mga kaibigan, sa tinatawag na biblical history, narrative history of Jesus Christ, from childhood, from His birth, mga kaibigan, up to 12 years old, after that, mga kapatid, ang record sa biblical history, diretso na sa kanyang baptized at the age of 30. Kaya nga mayroong mga taong nagsabi, mga kapatid, mayroong tanong na mystery daw, saan kaya si Jesus Christ nagpunta, mga kaibigan, in that span of 18 years? Kasi kung ating bilangin, mga kaibigan, is 12 years old and 30 years old, ibig sabihin, mayroong gap na 18 years. Tama ba, Brother Joy? 18 years. Ang tanong, saan kaya nagpunta si Jesus Christ that time, mga kaibigan? Ang iba nagsabi, Brother Joy, na pumunta si Jesus Christ sa India. Ang iba nagsabi, mga kaibigan, nagpunta si Jesus Christ doon sa Surigao. Nakapunta doon. Ang iba nagsabi, mga kaibigan, na nag-study siya ng black magic doon sa India. Kaya nga, pagdating daw niya, alam na niya ang mga magic, mga kaibigan. Ngayong gabi, atin niyang tunghayan, mga kapatid, kung through the study of the scriptures and other references, mga kaibigan, ay ating may studyhan po yan in the book of the Bible, especially in the account of the book of Luke, chapter 2, mga kaibigan. Kung ating titingnan, mga kapatid,
the birth of Jesus Christ, ang the birth of Jesus Christ, mga kapatid, his birthplace, ang kanyang birthplace, mga kaibigan, according to Micah chapter 5 verse 2, sabi ng Biblia, mga kaibigan, in the book of Micah chapter 5 verse 2, mga kaibigan, mabasa doon na but thou, O Bethlehem, Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ. The word Bethlehem in Hebrew, mga kaibigan, Bethlehem, Beth meaning house, Lechem meaning bread, a house of bread. Siguro dyan lugar sa Bethlehem, Brother Joy, marami sigurong bakery dyan because the word Bethlehem is the house of bread, mga kapatid. Sabi ng Biblia, but thou, Bethlehem, O Ephratah, though be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth from the old and from everlasting, mga kaibigan. Pag sinabing everlasting, hindi na natin matrace yan, mga kaibigan, ang kanyang tinatawag na lineage, nung kagikan, mga kaibigan. Sabi ng Biblia, ang fulfillment of Micah chapter 5 verse 2, according to the book of Matthew chapter 2 verse 4 unto 6, mga kapatid, sa Biblia, ay it is fulfilled in the book of Matthew chapter 2. He demanded of them where Christ should be born, and they said unto him, in Bethlehem of Judea, mga kaibigan. So, Jesus Christ birth and Bethlehem. Ibig sabihin, si Jesus Christ, mga kaibigan, is a Jew. Hudyo po siya, mga kaibigan, in Bethlehem. Bethlehem. Ang bata, the child Jesus. The child Jesus. In the book of the Bible, mga kaibigan, isa sa mga prophecy that fulfilled itong Isaiah chapter 7 verse 14, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. And yung fulfillment na yan, mga kaibigan, in Isaiah chapter 7 verse 14, ay babasa po yan sa book of Matthew, Brother Joy, in Matthew chapter 1 verse 23, that the word Emmanuel, medyo sorry mga kaibigan, yung ating kapitbahay na parang hindi kapitbahay. Sumisigaw. Wala kasi tayong studio. So, ulitin ko, mga kaibigan, no? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, shall call his name Emmanuel. And na-fulfill po yan, mga kaibigan, in the book of Matthew chapter 1 verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, with which being interpreted, God with us. So, ang kanyang tinatawag na prophetic name, mga kaibigan, is Emmanuel. In Hebrew, Emmanuel, Il meaning God, Emmanuel meaning ang sabi ng Biblia, Emmanuel meaning man, no? God is with us. God is with us, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng Emmanuel.
And behold, a virgin can conceive. In other sort of reference, mga kaibigan, mayroong mga study that the right term, pero pwede naman natin gamitin itong word virgin. But literally, mga kaibigan, in a word for word na pag-translate from Hebrew to Greek, from Greek to English, mga kaibigan, medyo hindi akma yung word na virgin, no? Because in Hebrew, the word ang tinatawag ng virgin doon, ang Hebrew doon, mga kaibigan, is tinatawag na alma. Ano? Pag sinabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, behold, a young lady shall conceive. Supposed to be ganun ang tama na word for word na salin, mga kaibigan. That a virgin, a young lady, shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So, mayroong mysterious na thing na nangyari sa by conceiving na through his mother Mary, mga kaibigan, na conceive yung anak by sinabi sa Visayan version, lalang sa Espiritu Santo, by mystery, mga kapatid, no? Because ang Diyos, nang ipinadala niya ang kanyang anak, mga kaibigan, hindi naman dumiritso ng pagiging adulthood, no? Dumaan talaga siya sa tinatawag na process sa pagiging baby, mga kaibigan. Kaya nga, pagiging baby until nagiging child siya, mga kaibigan, kung imong titingnan, mga kapatid, a holy child. Actually mayroong hindi naman mali yung word na sa ating mga kaibigan, na with due respect sa ating mga kaibigan ng mga Roman Catholic, no? Hindi naman mali yung word nga Santo Niño, no? Tama yun po yan. That is a Spanish word. Santo meaning holy, santos or balaan, or ano ba yung holy sa Tagalog, Brother Joy? Yung holy, and child meaning ninyo. Ibig sabihin, holy child, no? Yan ay mabasa yan sa Biblia, mga kapatid, yung holy child, yung Santo Niño, no? Pero wala kang ang hindi lang mabasa doon yung word na Senior Santo Niño. Wala yang mabasa direktamente na word na Senior Santo Niño. May mabasa na Santo Niño, no? Holy child, ibig sabihin, mga kaibigan. So, kung titingnan natin, mga kapatid, ngayong mayroong atin yan i-highlight mamaya, no? Mayroon pa naman tayong oras. Kasi isa yan sa mga tanong, isa yan sa mga tanong, mga kaibigan, na tama ba ang isang Christian ay mag-celebrate, no, yung tinatawag na Christmas Day or the birth of Christ, mga kaibigan, no? Atin yang tunghayan, mga kaibigan, i-highlight natin yan sa ating before tayo mag-end sa isang tanong na yan, mga kaibigan, kung should Christian observe the December 25 as the birth of Christ, no, mga kaibigan, mga kapatid. But before that, atin mo nang istadihan, mga kapatid, ang account in the book of Luke chapter 2, mga kaibigan.
Ang mabasa po dito sa Luke chapter 2, mga kapatid, ito po ang pinaka-narrative story of Jesus' birth until sa kanyang childhood, mga kaibigan, no? Luke chapter 2, mga kaibigan, no? Sabi ng Biblia, and there were same a country shepherd abiding in the field, keeping watch over their flock by night. No? That time, mga kaibigan, na isinilang si Jesus Christ, mayroong mga group of shepherds na doon sila sa labas sa field nag-observe, nag-keep ng kanilang flock by night, mga kaibigan. So, ito po ang account. In verse 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring to you good tidings of great joy, which shall be all people. For unto you is born this day, born this day in the city of David, a Savior which is called Christ the Lord. Binasa dito, mga kaibigan, that na born, it is Christ, Jesus was born on this day. The city of David, a Savior. Ibig sabihin, kasi yung word na Christ, mga kapatid, which is Christ, the Lord. Pag sinabing Christ, yan po ang the anointed, that is in Hebrew, equivalent of the word Messiah or the Mashiach. No? The Mashiach or the Moshiach, mga kaibigan. Pag sinabing Mashiach, mga kapatid, Jesus Christ talaga is the Messiah, mga kaibigan. And this shall be a sign between you, find a babe wrapped in swaddling clothes lying in the manger. And suddenly there was with the angel multitude of heavens host praising God and saying, that time, mga kaibigan, when na-fulfilled yung prophecy, mga kaibigan, there was a multitude of heaven host praising God and saying, glory to God in the highest, and on the earth, peace, goodwill towards men. Ibig sabihin, mga kaibigan, there is joy in heaven, mga kaibigan. Multitude of heavenly host. Mag sinabi kang heavenly host, mga kaibigan, in Hebrew word, tinatawag yang Shabaoth. The word Shabaoth meaning the whole host of heavens. Meaning all the angels. Happy, mga kaibigan, in good tidings. Sabi ng Biblia na praising God, na fulfill talaga ang plan of redemption by giving birth of Jesus Christ, mga kaibigan. No? And it came to pass, as the angels were gone away from them in heaven, and shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came the haste to found Mary and Joseph and the babe at yung Jesus lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad, saying, which was told them concerning this child. And all they had heard it wondered of those things which were told by them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all these things, and had heard and seen that it was told unto them.
doon sa Luke account, mga kaibigan, ay ang shepherd talaga isa sa grounds of a facts, mga kaibigan, that hindi talaga ito December 25 yung the birth of Jesus Christ, mga kaibigan. Absolutely in the Bible, nowhere, wala talagang mabasa sa Biblia na teksto o kapitulo sa Biblia that Jesus Christ was born on December 25. In this account, mga kaibigan, according to Jewish account, mga kaibigan, yung season na ito, this season, mga kaibigan, this is not a winter season. Mga kapatid. Itong season na ito ay nagpapatunay talaga, mga kaibigan, that Jesus Christ was, kung ating titingnan sa ating calendar, that is in between this season, mga kaibigan, because this is not a winter season, because December is a winter season. Kung ating coincide sa ating kalendaryo, this is from March to September. Kung ating i-follow, mga kaibigan, ang reckoning in a Jewish na reckoning in this time, mga kaibigan. So in the book of Luke chapter 2, patuloy natin, mga kaibigan, after 8 days, Jesus Christ was circumcised as a child, no, mga kaibigan. So natuli po siya, is circumcised, mga kapatid. Kaya nga ang at the age of 8 days, no, gi-circumcise si Jesus Christ. Mayroong with due respect sa ating mga kaibigan ng mga Roman Catholic, no? Mayroon silang mayroon silang sinulog doon sa Cebu, no? Mayroon silang sinulog doon kasi mayroon silang celebration sa Santo Niño every January ata yun, every third week of January. Tapos mayroon silang parade. After the parade, mga kaibigan, mayroong tinatawag na hubo, no? Hubo ba? After the parade, yung bata na si Jesus Christ, yung child Jesus, mga kaibigan, papalitan ng kanyang damit, no? Yung tinatawag sa Cebu diyan, tinatawag yung hubo, no? Papalitan ng damit. After sa parade, papalitan ng damit, yung red yun original, tapos papalitan nila ng green. Nang pagpalit ng damit, mga kaibigan, nagkataon nga may nakakita na isang Muslim. Sabi ng isang Muslim na, kasi pagpalit ng damit, mga kaibigan, nakita yung tinatawag na rebulto ni Santo Niño, Child Jesus Christ, na yung kanyang rebulto ay hindi tuli ba? Now, this is funny, this is joke, mga kaibigan, this is parang funny, pero totoo ito, mga kaibigan. Pagtingin niya na hindi natuli, sabi ng isang taong nakakita, impostor, hindi yan si Jesus Christ. Kasi yung Jesus sa Biblia ay according to the book of the Bible, Luke chapter 2 verse 21, ay itinuli yon 8 days. At saka yung kanilang pinoprosesyon, hindi itinuli. Hindi ba circumcised, mga kaibigan? Kaya sabi ng isang nakakita, impostor, hindi yan totoong Jesus Christ. Hindi yan totoo na bata na si Jesus, kasi yung child Jesus, mga kaibigan, ay dumadaan ng circumcision. Bakit kaya, mga kaibigan, na hindi kaya, ang problema yung nagkulit, mga kaibigan, sa Bisaya pa, yung nag-design, nag-sculpt
sculpture doon, dapat sana yon na ano din sana, gitoli mga kaibigan. Pero that is a funny aside mga kapatid. Ang punto lang natin dyan is Jesus Christ is dumaan talaga siya sa isa ito sa nagpapatunay that Jesus Christ is a Jew. Because as a Jew mga kaibigan, mayroon talagang circumcision because this is a covenant. This is an Abrahamic covenant that the all Jew, mga kaibigan, was it should be circumcised, mga kapatid, to follow the Abrahamic covenant of Brit Milah. In Hebrew, that is Brit Milah. Ibig sabihin, the covenant of circumcision, mga kaibigan. So, to wrap up, mga kaibigan, natukoy na natin yung childbirth hanggang sa kanyang as a child, mga kaibigan. No? Dito sa Luke chapter 2, mga kaibigan, diretso na tayo kasi yung oras natin is 21 minutes na lang ang natira. Ibigay pa natin yung mga tanong, mga kaibigan. Tapos magbigay tayo ng 5 minutes na conclusion dito para yung 15 minutes ay ibigay natin sa mga question and answers sa ating tinatalakay, mga kaibigan, ngayong gabi. Gusto kong i-wrap up by summary, mga kaibigan, na when Jesus Christ at the age of 12 years old, mga kaibigan, dito na tayo kasi this is a narrative story of Jesus Christ na at the age of 12, no? Mabasa yan, mga kaibigan, in the book of Luke, chapter Luke, mga kaibigan, chapter 2, verse 42. Mga kaibigan. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after their customs. Ibig sabihin, mga kaibigan, at the age of 12, no, si Jesus Christ, in a Jewish culture, mga kaibigan, basta age of 12 ka na, in Jewish tradition and cultures, mga kapatid, if you are 12 years old, tawagin ka ng bar mitzvah. Ibig sabihin, bar mitzvah, son of the commandments. Yan po ang age of responsibility, age of accountability as a Jew. Basta 12 years old ka na, mga kaibigan, mayroon ka ng age of responsibility. Yan po ang age of accountability and responsibility as a Jew, mga kaibigan, at the age of 12 years old. Yan po ang mabasa sa Biblia na at the age of 12, mga kaibigan, kasi yung kultura ng mga Jewish ay pupunta talaga lang ng Jerusalem. So 12 years old si Jesus Christ that time, mga kaibigan, no? 5 minutes na lang. From Nazareth, doon lumaki si Jesus Christ, mga kaibigan. Pumunta sila every year kasi that was their duty to fulfill, mga kaibigan, the three feasts, yung Passover, unleavened bread, at saka feast of Sabbath, yung tabernacle, mga kaibigan. So every year pupunta talaga sila sa Jerusalem. This time is Passover feast, mga kaibigan. Pumunta sila ng Jerusalem according to the account of Luke chapter 2, mga kapatid. Kung babasahin nyo, mga kaibigan, from Luke chapter 2 hanggang start po kayo ng Luke chapter 2 verse 41, mga kapatid, no? Every year at the feast of the Passover. Remember, from Nazareth to Jerusalem, i-wrap up na lang natin, according to the account of the Bible, ay sabi ng Biblia, mga kaibigan, ay a day's journey. Ibig sabihin, pero sa other translations, mga kaibigan, mayroong 2 days
journey. Mayroong 3 days, basta more than 1 day mga kaibigan, ang journey nila. O kung ilagay na lang natin sa tama mga kaibigan na 3 days, no, from Jerusalem, from Nazareth to Jerusalem, ano yan sila ano lang, that time, wala siguro silang mga service that time, yung mga Mercedes, kasi ano pa maybe mayroon silang donkey na sinasakyan, pero kanilang journey is mga ano yan mga 3 days. So, after sa Passover feast mga kaibigan, bumalik na sila sa kanilang feast. Hindi nila namalayan sa Jesus Christ ay natira pala doon sa Jerusalem, sa templo, mga kapatid. Doon na nila namalayan na pagdating nila sa Nazareth, hindi nila kasama si Jesus Christ. Hinanap nila doon sa kanilang mga kapitbahay at saka sa kanilang mga relatives, pero wala doon. Ang ginawa nila ni Mary at ni Joseph, bumalik sila sa Jerusalem. Ang tanong mga kaibigan, ang kanyang ina na siya, nagdanghag ba? O nag-careless ba siya? O nag-careless ba siya? Bakit hindi niya natingnan si Jesus Christ na hindi pala nila kasama? Di ba sa long journey nila within 3 days, di ba? Mag-rest man yun. Siya, hindi nila nahanap si Jesus Christ, mga kaibigan. Bakit doon pa nila pagdating sa kanilang bahay, mga kapatid, doon pa nila nalaman na wala pala Jesus Christ? Binalikan nila doon, mga kaibigan, si Jesus Christ, mga kapatid. So, 3 days din, mga kaibigan. So, isa yan sa mga patutuo, mga kapatid. Isa yan sa patutuo na based on tinatawag na tinatawag na mga kaibigan pag-expound sa Biblia that Jesus Christ is not the only son of Mary. Mayroong ibang anak na inasikaso si Mary because Jesus Christ at the age of 12 yan po ang age of responsibility, age of accountability as a Jew at the age of 12, mga kaibigan. Kaya nga, pagdating doon sa kanilang bahay, bumalik sila kasi hindi nila kasama si Jesus Christ, mga kaibigan. So, and second, mga kapatid, when natagpuan na nila si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ nga, according to the book of the Bible, mga kaibigan, and sabi dito, and when they saw, they were amazed. His son, mother, said unto him, Son, why thus dealt unto us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Sabi ni Jesus Christ, mga kaibigan, and he said unto them, Now, how is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Ibig sabihin, mga kaibigan, doon siya natagpuan si Jesus Christ. Nangaral po si Jesus Christ, mga kaibigan, doon sa mga rabay, doon sa mga priest, doon sa mga Levites, doon sa templo, nangaral si Jesus Christ, mga kaibigan. So after that, mga kaibigan, in the book of the Bible, chapter 2, verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature, and in favor and with God and in man. Jesus Christ, mga kaibigan, grow in wisdom, mentally, grow in physically and statures, grow spiritually, and grow socially. There are 4 aspects of man, mga kaibigan, na dapat mag-grow po tayo. Mentally, wisdom, like Jesus Christ. Spiritually, in favor with God. In statures, physically, and in favor with man, ibig sabihin socially. There are 4 aspects that Jesus Christ grow in wisdom, grow in physically, grow in favor with God, spiritually, and grow socially in favor
with men, mga kaibigan. So kung titingnan natin mga kapatid, mali pong sabihin na after sa 12 years old, pumunta na si Jesus Christ sa iba't ibang lugar. Mali po mga kaibigan. Jesus Christ submit to His parental authority, mga kaibigan. Kaya nga in the book of chapter 2 verse 51 in the book of Luke, and He went down with them and came to Nazareth, no? And was subject unto them, mga kaibigan. But his mother kept all these sayings in his heart. So recorded in the Bible, mga kaibigan, hindi pala pumunta si Jesus Christ sa iba't ibang bansa, mga kaibigan. After 12 years old, he subject to his parental authority. Kaya nga ang tawag din ni Jesus Christ in the account of Mark chapter 6 ay a carpenter. He is a well-known carpenter, mga kaibigan. Kaya nga, ngayong gabi, Brother Rasha, bigay natin ang 10 minutes kung mayroong magtanong, mga kaibigan, na as a child, Jesus Christ, mga kapatid, His birth, no? Hindi yan talaga December 25 kasi mayroon tayong mga reference dito, especially in Jewish Encyclopedia, ay mabasa doon na yung absolutely, mga kaibigan, hindi talaga yan December 25. Mayroon tayong referensya dito sa Jewish Encyclopedia na that celebration na December 25, that is pagan in origin, no? Mayroon tayong reference dito. Ang pinakapunto natin dito, mga kapatid, yung the greatest gift, mga kaibigan, and that is by sending His Son, Jesus Christ, mga kaibigan. By sending His Son, Jesus Christ, for God so loved the world, that He give, yung love, mga kaibigan, that result to the greatest gift, and that is sa Kanyang pagpakatao ni Jesus Christ, mga kaibigan, until His death, mga kaibigan. Yan po ang fulfillment of the prophecy, mga kaibigan. Back to you, Brother Rasha. Baka may mag-ano dyan. May tanong dito, bro. Shoutout pala kay John Sarmento. Pakibigay mo nga, kabayan, kung saan sa Biblia nakasulat na si Jesucristo ay nagpunta sa Surigao at sa India. Pareho lang kayo ng mga nasa ROG. Sorry po, hindi po natin stand yun for the six na nagtanong. Isa yan ang pinapatunayan natin na hindi yan totoo. Ang ibig kong sabihin, biblically, mga kapatid, because of the narrative story of Jesus Christ, at the age of 12, nagpakita siya sa Book of Luke chapter 2 and Book of Luke chapter 3 at the age of 30 na. So yung span of years dyan is 18 years. Hindi siya pumunta ng India, hindi siya pumunta ng Surigao, nag-practice ng black magic, kundi Jesus Christ submit to His parental authority. Mabasa yan in the book of Luke chapter 2 verse 51. Sabi dito, mga kaibigan, in the book of Luke chapter 2 verse 51, mabasa pa dito, and He went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. Ibig sabihin, He subject to his will to His mother and father, mga kaibigan. Kaya nga, in the book of Mark chapter 6 verse 3, ang kanyang title is a carpenter. He's a carpenter. Doon lang talaga siya nag-submit to His parental authority. Mabasa din yan sa aming sa writings of the Spirit of Prophecy by Ellen White, that Jesus Christ submit to His parental authority. Kaya kayo dyan, dapat mayroon kayong honor at subjection po tayo, be subject to our parents, mga kaibigan. Brother Rasha? Shoutout pala kay Isna Drog Orb. Yan.
Ano ang proof na ang Bible ay salita ng Diyos? Dahil sabi ng Bible, ha? Ano ang proof na ang Ang Bible, Bible ay ay salita ng Diyos. salita ng Diyos? Ay mabasa talaga yan, mga kaibigan, in the book of Isaiah chapter 34 verse 16, no? Saliksikin niyo po ang aklat ng Panginoon, no? Ibig sabihin, yung aklat na yun ay sa Panginoon yun. Sa Panginoon yun, mga kaibigan. It is in terms of logic, brother Russia, kasi yung pagsulat ng Biblia po, mga kaibigan, hindi po yan by the will of man. Kaya nga i-credit talaga yan sa Panginoon, because the word of God, the holy men of God write the scriptures not by the will of man but by the aid of the Holy Spirit. Kaya nga pag sinabing the word of God, ina-attribute yan talaga sa Diyos. Kasi hindi yan pwede galing sa tao, but by the aid of the Holy Spirit, the holy men of God written, nagsulat sila sa mga salita ng Diyos, mga kaibigan, by inspiration of the Holy Spirit. Kaya nga i-attribute talaga yan, mga kaibigan, na salita ng Diyos, that is the Word of God, the Bible. Okay, shoutout pala sa ating manonood dyan. Shoutout kay Aladin Gregorio. Ano yung ibang comment natin kung meron? Yan. Sa 24/7, shoutout sa inyo dyan. Live tayo, mga kapatid. Merong tanong dito, good eve entire universe. Ang pinaka-importante sa buong mundo para sa ating lahat ay ang may pangalan ng Diyos. Sa tunay niya bagong pangalan tayo tawag at pagkaligtas ng buhay natin, walang hanggan, hapanapin natin ang isang anak na lalaki na anak ng tao dito sa Pilipinas na siyang unahang nakakaalam sa tunay na Diyos dito sa buong mundo. Hindi po kung sino-sino na lang na nagpapakahulugan sa mga aral ng Diyos. Boses po ang Diyos, hindi po siya nakikita. Thanks. Dito nakikita, bro. Ano yung pinaka-main na tanong niya? Hindi ko ma-gets yung line of question. Okay. Siguro ano to siya, parang comment ng Comment lang. sabi ni Magbunyag ng Katiwalian, Katoliko kanoy. Saya to Yes po, Katoliko po ako, hindi lang Roman Catholic. Hindi lang capital C na referred to the Roman Catholic, but small c. Small c nga Catholic, mga kaibigan. Sabadistang Katoliko po kami. Yeah. Okay, yan lang muna, bro. Friendly magagaita. Manang wala kayo sakit. Friendly approach lang, mga kaibigan, tayo, no? Kaya nga, ang ating topic is the greatest gift, mga kaibigan, is Jesus Christ. Sabi ng Biblia na according to the book of the Bible, in the book of Acts chapter 4 verse 12, there's no other name, sabi ng Biblia, na arang makaligtas is the name of Jesus Christ. No other name na binigay ng langit na ang tao ay maliligtas by sending His Son, Jesus Christ, mga kaibigan. Kaya nga, tama talaga na tularan si Jesus Christ, mga kaibigan. Kasi ang napag-aralan natin is as a child, mga kaibigan,
mayroon siyang respeto at honor sa kanyang mga magulang, mga kaibigan. At saka napakaganda din ang training ng ni Jesus Christ sa kanilang pamamahay. No, kaya nga ang pinaka the best education dapat mag-start talaga sa ating bahay, mga kapatid. Kasi the first church and the first school, it should be our home. Like Jesus Christ, mga kaibigan. At the age of 12, grabe na niyang study po sa scriptures, mga kaibigan. Tinatawag siyang son of the commandments, bar mitzvah. Sa kanyang, dahilan po yan mga kaibigan, sa kanyang training sa mga Jewish. Isa sa mga napakagandang kultura ng mga Hudyo, Brother Russia, ito yung according sa mabasa po sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 ata, mga kaibigan. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 7. Ano bang mabasa dito? And thou shalt teach them diligently unto thy children. Kung gusto nyo pong yung inyong anak ay mananatili siyang naka-stand and principles, ang pinaka-effective, mga kaibigan, teach them diligently. Hindi pwede tell them, teach them. Iba yung tell at saka teach. Teach is nag-ano talaga yan eh. Mayroon talagang impact yan. Diligently unto thy children when thou shalt talk to them, no? When thou and shall talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when they lie down, and when they rise up. Ito po ang method na kultura ng mga Jewish is an oral teaching diligently, mga kaibigan, when sa kanilang bahay, while nakaupo, tinuturuan. Turo, mga kaibigan, turo. Huwag tayong huinto ng pagturo sa bata. When they walkest, no? Turo, mga kaibigan, turuan pa rin. Kaya nga, ang epekto, ang effect, mga kaibigan, grabe ang kanilang relihiyon ma-transmit talaga by generation to generation. Ang kanilang faith and practice, mga kaibigan, kasi itinuturo talaga yan sa mga bata, mga kaibigan. Like Jesus Christ, no? Jesus Christ grow physical wisdom, mentally, grow physically, grow spiritually, and grow socially, mga kaibigan, in the book of Luke, chapter 2, verse 52, mga kaibigan. Train, sabi ng Biblia, last na lang, Brother Desya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. God bless po. Ito po si Papa Dritz. Ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din sa Advent Biblical Ministry, sa 3M Media, sa lahat ng mga tao ng sumusuporta, mga kaibigan, at saka sa Russia TV. Ako pa ay magsasabi, Shabbat Shalom, mga kaibigan, Shalom Aleichem, Rab to the Rabba. God bless. Na 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 na. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin.